ilan ang devaluing may ang Diyos may gihapon. Amen. Isa na nun natin mga atubang sa itong kinabuhi na usahay dili maayo ba? Dili ba? Makita gihapon nato may gana. Panahon sa ato ang sa kasakit, panahon nga natay tubang nga mga pagsulay, makita gyud nato nga di ta pasagdan sa Ginoo. He will always help us, He will always provide our needs, and He will always sustain us with His grace. Amen? So thank you kayo, no? Sister Putput or Sister Nellen o Sister Diana, okay? Sa inyong gikanta karon nga gabi. So kato nga kanta isaon po to siya sa amo ang pamilya, no? On unsay nahitabo sa amo ang pamilya mga higala, okay? So usahay ba no kung naay kaning mamatyan sa ato ang pamilya, naay mga uban no nga di nila makita ba no, di nila masabta, di mo gyud nato masabta ang tanan nga ginabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. But one thing may gala nga gipasalamatan nako sa Ginoo nga luyo sa kaning kasakit, luyo sa kasubo, luyo may gala sa kaguol ug kamingaw, ang Dios naghatag gihapon og kusog sa amo, naghatag gyapon siya grasya sa amo. Amen. Mas nakita namo mahigala ang iyahang gahom ug ang iyang grasya sa panahon sa amo ang kasakit. So busa ikaw pud kung sa mangani ang imong ginaagian karon diha sa imong kinabuhi, no? Know this, that God is still good. Amen. Nakoy hangyo sa tong tanan palihog ta sa pagtindog ug karon nga gusto ko
hatag og encouragement og challenge sa inyo gikan sa pulong sa Dios, and naay mga pagtulunan nga ato ang pagatukion karong gabi dinhi sa pulong sa Dios, which is very important mga higala no sa ato ang kinabuhi. Adto ta diri sa Proverbs chapter number 25 og ato ang basahon mga higala ang isa ka bersikulo diri sa bersikulo 28. Proverbs chapter number 25 and verse number 28. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato mga igsoon, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Magampo kita, andam bata mamino sa pulong sa Dios? Okay, let us pray. Father in heaven, we thank you for this evening. Salamat kayo Lord sa mga nahitabo Ginoo prior to the reading of your word. Salamat sa special Ginoo nga nadungga na mo karon nga kini Lord nagpahinumdom sa amo kung kinsa jud ka Lord, unsa jud ka. And thank you Lord God for being good in our life. Salamat kay Lord God nga ikaw wala ka nagbiya sa amo, and sa kanunay Lord imo haming ginatabangan, ginatagaan og grasya. Lord karong nga gabi mangayo mi sa imong panalangin para sa mensahe kami Ginoo nga makadungog sa imong pulong. Hayagi ang among hunahuna, istoryahan mo kasing-kasing. Gamita Ginoo ang mensahe nimo Lord God to transform, to change us. We know nga ang imong pulong maoro gyud ni makapabag-o sa among kinabuhi. Mao ni ang gikinahanglan lang gyud namo para kami mabag-o og kini among kinabuhi ma-conform diha sa image sa among Ginoo nga si Lord Jesus Christ. Lord, tagay ko kaalam sa pagwali karon, and I pray nga ikaw magapuno sa amo sa balang espiritu ug among isalig Lord nga ang tanan nga mahitabo karon maghatag himaya sa imong tubangan. Kani Lord God among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo nga among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede natin ninyo maglingkod mga igsoon. Ang atong mensahe karong gabi mahigala is entitled The Invisible Enemy. The Invisible Enemy. Sa inyong una-una mahigala, kinsa man ni siya ug unsa man ning ginami nato karon nga invisible enemy. You know, for most of us mahigala magunaw nata nga ang yawa ni siya, dili ba? Kay ang yawa mga higala no, espiritu mapuning yawa mga higala, so dili siya makita. Pero mga higala napay isa ka espiritu nga gitawag mga higala kaaway nato, nga naa ni siya sa ato. Ay unsa na siya pastor? Kaning dautan nga espiritu. Kay bulo mo mga higala usa ni kabutang nga bantayanan nato sa ato ang kinabuhi nga dili ni siya mugawas, because at any moment bisag save na ka, pwede gyapon ni siya mahigala mugawas sa ato ang kinabuhi. Ngano man mota na ka, ngano man pastor nga mugawas nga mugawas gyapon siya bisan ako save nako, tungod kay naapataan ning ginatawag nga fleshly nature mga igsoon. Napataan ning unod, napata sa unod mahigala, and napata diri sa kalibutan pud. Kaning kalibutan nga ato ang gipuy-an mahigala, dili ni siya perfect, puno ni siya og kaning kahugaw. Mo na nga bantayanan, usapod ka bantayanan nato bano samtang kita napata diri sa yuta ang kaning mga butang atong ginapaminaw nato, mga butang nga makita nato. You know what, be very careful mahigala unsa ang imong gina-input diha sa imong mind mga igsoon. Kay nga naman kay kung unsang masulos mo na mo na ang mo abot sa imong kasing-kasing, and it can affect your heart, and whatever comes in your heart mahigala will affect your action. So it's very important mag-careful ka unsa ang imong makita, unsa ang imong ginapaminaw nimo. That's why we are urged mahigala, we are commanded by God in His Word nga kinahanglan ang atoang sige paminawon ang iyang pulong. Amen. Kay mao na siya mahigala ang mao na siya ang makapalimpyo sa atoang hunahuna nato. Pag masudlan mo kanang hugaw ang atong hunahuna gikan sa mga ginapaminaw nato, gikan sa atoang makita nato, diha mga igsoon magsugod o kahugaw ang atong hunahuna, atong kasing-kasing, ang resulta kay magkaroon ta og kanang ngilad o kaning dautan nga espiritu. And dili gusto ang Ginoo mga higala nga sa ato ang kinabuhi, napata diri sa kalibutan mga higala, kani ang makita sa ato ang kinabuhi, because we are the light in this world. Jesus said, "Let your light so shine before man that they may see your good works." Ang good works kay bunga sa mayong espiritu.
Dili ka mga higala makahimo sa pagbuhat o kaning mga maayo kung bad ang imong spirit nimo. Isip pag bad ang spirit sa usa ka tawo may higala, dili good works ang makita, kundi ang mga bad works. Amen? And dili ka na mga igsoon ang gusto nga kaning makita sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. So the Bible says, gikan diri sa atong gibasa, siya kuno nga walay pagdumala sa iyang kaugalingong espiritu. So kini di atong espiritu kinahanglan di mga i-manage nato ni. Because the Bible says, he that hath no rule. It means mga i-manage nimo ang imuhang espiritu. Unsa day pastor ang nasa espiritu? Is either mga ang nada sa espiritu kay spirit of anger or spirit of patience. Pwede may spirit of pride or spirit of humility. Okay? Pride or kaning haughtiness. That's the same. Let me show you from the scripture. Nga ang kaning haughtiness may ang kaning spirit of pride, ang kaning haughtiness ay espiritu ni siya nga naa diha sa tao. Gikan mga higala sa iyahang fleshly nature. Proverbs chapter 16 and verse number 18. Makita nato diri mga higala nga ang kaning garbo mga higala espiritu ni pride goeth before destruction, tanaw ang sunod, and an haughty spirit. Kita niyo na? Hello? An haughty spirit. Unsa ang haughtiness? Spirito. Nga naa diha sa taong mga igsoon. Pero may gala, ang gingon sa pulong sa Dios may gala, importante aduna kitay spirit of humility. Pag save na ta, ang dapat makita nga espiritu sa ato mga gala, ang spirit of humility, dili ang spirit of haughtiness. Kay kani nga espiritu, mao ni ang espiritu nga makita nato kang Satanas. Pag save ka na may gala, dili dapat ingunahan nga espiritu ang naa sa imuha, kundi ang spirit of humility. Amen? Now, sometimes dili ang problema sa gawas ang maoy makaguba sa ato ang kinabuhi or makadaot sa ato ang kinabuhi. Kasagaran may galam, ang makadaot sa ato ang kinabuhi ang kining espiritu nga naa diri sa ato ang sulod nato. You see, many Christians are not defeated by the devil from the outside, but by a bad spirit from within. Unsa man ang nasa sulod sa taong may gala? Pride, bitterness, jealousy, harshness, anger, and rebellion. Mao ni mga higala ang mga klase nga espiritu nga dili gyud kanang i-tolerate sa Ginoo diha sa iyang mga anak. So ang bad nga espiritu may higala, kung inyo ha mga higala ba no, kanang inyo ha mga higala kanang pamalandungan, mura na siya usa ka gamay nga poison. Mura na siya usa ka gamay nga poison, may gamay lang na siya, pero makadaot siya sa imong tibok lawas. Dili ba? Kuha daw ka usa ka gamay lang nga poison, isagol siya sa tubig niya, inumas siya mga higala. O bisang gamay lang, 1 drop of poison lang mga higala. 1 drop of poison lang. Inuman mga higala. Makita nimo unsa epekto sa imong lawas nimo. Ang uban na mga higala, magkasakit sila, ang uban sa ila mga higala mamatay. You know what mga higala, ang bad spirit mga higala ingon-ana na siya diri sa atong kinabuhi. Bisan pa may gala ikaw maayo ka sa gawas, pero may gala kung ikaw aduna kay kaning dautan nga spirit or bad spirit, wrong spirit may gala, it can ruin your entire life. It can ruin your reputation. And it can ruin your testimony. Amen? You see, a bad spirit can destroy your life, your relationship, and your service to the Lord. Mo na may galano, ginatagaan jud nig pagtagad sa Ginoo ang kining atong espiritu. No wonder may galano nasabtan ako karon nga katong adlaw nga kita na saved ta, we are sealed by the Holy Spirit. Gipuno ta sa balang espiritu. We are endued by the Holy Spirit because gusto sa Dios may gala ang iyang espiritu ang mangulo sa atong kinabuhi. Kay kung saved na ta, unya ang atuwa gyapong espiritu ang magdala sa atong kinabuhi may gala, dili makita atong pagka-Dios nun. Dili makita atong pagka-Kristohanon. Ang makita gyapon may gala ang katugyapong ngilad nato nga kinaiya. Ang katugyapong daan nato nga pagkatao. Ug dili man na mo'y gusto sa Ginoo para sa ato may gala kung save na ta. To kay kita may gala iya naman ta sa Dios. And because we are now you know what, we are now belong to God and we are now a new creature.
And God has given us a new book, mga higala, sa tuwang kinabuhi. Ang gusto sa Ginoo, mga higala, nga makita sa tuwang bag-o nga pagkatao, ang kining espiritu nga iya niya. Amen ba? Mo na may higala, usa ni kabutang, nga kinahanglan i-manage nimo. Ikaw gyud ang mag-manage ani mga higala. Ayaw i-allow. Paminaw, whenever gusto mo gawas ang imuhang old nature nimo, ang imuhang daan nga espiritu may higala, imong ngilan nga espiritu may higala, ikaw gyud ang may higala ang mo manage ana. You need to fight for it. You need to overcome it. Do not allow it to win in your life and over your life, mga higala. Kay madaot ang imuhang pag-alagad sa Ginoo. Madaot ang imong pagsimba, madaot ang imong reputasyon ug ang imong testimony at tubangan sa mga tao. Amen? Nakita niyo ang tao may higala nga wala nakapugong sa iyang kasuko. Nakita sa mga tao ang iyang espiritu, ang iyang attitude may higala. And unsa may higala ang nahitabo. Ang katong mga tao may higala na sila nasulti, na sila nakita nga dili may atong nga tao because he allowed the anger nga mo burst out sa iyang kinabuhi. That's the spirit of anger, mga igsoon. Kinahanglan din nato ni i-manage may higala ang atuang spirit. That's why giingnan ta sa pulong sa Dios, be filled with the Spirit. To be filled with the Spirit means to be totally and completely controlled by the Holy Spirit. Kay pag siya, mga higala, ang nagalid, ang nagrule sa atuang espiritu, may higala, ang mo comes out, ang mugawas o ang makita sa atong kinabuhi ang bunga sa espiritu, which is unsa? Galatians chapter 5, mo ato ta kadali there. Galatians chapter 5 in verse number 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Next. Verse 23, meekness, temperance, against such there is no law. Amen? Higala paminaw, matag-adlaw ba sa imong kinabuhi kaniba ang nakita? Hello? Unsa man ang temperance? Self-control. What is the opposite of temperance? No control. Meekness, synonymous to humbleness. What is the opposite of meekness? Pride. Rebellion. Amen. Mao na siya, mga higala. Next, balik na sa verse number 22. Tanawa, faith. What is the opposite of faith? Fear. Unsay gingong sa Bible, may higala, God has not given us the spirit of fear. Hello? Pag ang Holy Spirit ang mag-rule sa imo, ang mag-lead sa imo, may higala, ang makita diha sa imong kinabuhi, ang imong faith sa Ginoo. Unsa pa? Goodness. What is the opposite of goodness? Being harsh and bad. Amen? Pero kung ikaw may higala, puno ka sa balang espiritu, may higala, ang pagkamaayo, ang kindness, ang makita diya sa imuha, gentleness. Unsa man ang gentleness? Gentle ka. Okay? Unsa opposite na? Being impatient. Unsa pa? Long-suffering. Dul-dul sila sa gentleness, long-suffering, taas og pasensya, mainantuson. Amen. Peace. Unsay opposite sa peace? Kasamok. Samok ba imong, nabay mga adlaw sa mga samok, imong nauna, imong kasing-kasing, imong mahigala, gubot siya, murag nalibog ka, wala ka dimao, unsa man ni, gubot ba? Walay peace. Whenever absent ang peace, paminaw mahigala, it means dili ang Holy Spirit ang nag-lead sa imuha anang adlaw sa imong kinabuhi. Unsa pa may higala? Joy. Unsa may opposite sa joy? Sadness. Walay kalipay. Nagsimba pero walay kalipay. Nagalagad sa Ginoo pero walay kalipay. Hello? And love. What is the opposite of love? Hatred, bitterness. Mao ni mga higala ang opposite sa love, mga higala. Ang akong nakita, unsa may nakita diya sa imong kinabuhi, ang kani sila o ang opposite ani nila. Higala, whenever ang imong espiritu ang magdala sa imuhang lawas, sa imuhang kinabuhi, ang makita ang opposite ani. Pero pag ang Holy Spirit ang magdala sa imong kinabuhi, kani ang makita sa imuhang kinabuhi.
Nasabtan ninyo? You see, ang Diyos, ginatagad niya ang atong mga action, pero dili latong mga action, pati na pod ang atong attitude. Kay may gala, diha sa espiritu, makita, unsang klaseng attitude nga naa ka. Okay? So, kung unsang klaseng espiritu ang imong ginapakita, that's your attitude. Ug dili gusto sa Ginoo may gala, nga ang makita nga kinaiya, diha sa iyang anak, kanang hilad nga kinaiya. Ang gusto nga kinaiya makita sa Ginoo sa iyang mga anak pala ang katong bunga sa espiritu. Amen ba? So tonight mga igala, let us look at 3 ways a bad spirit, okay, destroys a believer. So let us study karong nga gabi how a bad spirit can ruin your life and your service to the Lord. Basin may igala ba no? Tanawa, naa diri sa inyo karon, gasimba ka, pero may igala, you have a bad spirit. You know why? Ginawat ka na mga uban nga mga members sa ato simbahan nga wala gasimba, because ngano wala sila gasimba na tungod kay naa sila bad spirit. Nga walay nga paminaw nga wala nakita sa mga tao nga sila lang ang nakaibalo og ang Ginoo. Ug mao ni siya may gala ang kinahanglan nga eksamino nimo o kung naamang gani diha sa imuhang kinabuhi ngilad nga espiritu may kinahanglan gyud nimo na mga igsoon i-deal karon nga gabi. Do not allow it to stay in your life and to stay in your heart, because paminaw maunay mo gubasa imong adlaw, maunay mo daot sa imuhang maunay mo daot may gara sa imong kinaiya, sa imong testimony, sa imong reputasyon. Sayang, you have a good reputation. Christian ka, anak ka sa Ginoo, ilado ka sa mga tao nga ikaw Kristohanon ka na, pero tungod lang sa bad nga espiritu may gala, madaot ang imuhang testimony. Amen ba? Kuyaw ang yawa, grabe ka tricky. Dili to siya may gala ang pero tanawa, pwede niya gamiton ang mga butang nga makapatrigger sa imong espiritu nimo. Amen. Number 1. So, how a bad spirit can ruin your life and your service to the Lord? There are 3 ways. Number 1, a bad spirit will corrupt your heart. Makaguba siya sa imuhang kasing-kasing. Mao na may gala no, we are told in the scripture, Proverbs chapter 4 verse number 23, giingnan ta may gala di sa pulong sa Dios sa mga panultihon kapitulo 4 bersikulo 23. Nabot mo? Ang pulong sa Diyos nangingon diri sa ato mga higala sa bersikulo 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Bantayi ang imong kasing-kasing. Hello. Bantayi kuno ang imuhang kasing-kasing mga higala. Nga naman mga higala, paminaw, whenever may higala, di mo mamanage imong espiritu, unya mugawas ang imong bad spirit, ang bad spirit nimo maoy mo corrupt sa imuhang kasing-kasing nimo. Hello? You see, a bad spirit always starts sa sulod, dili sa gawas. Naagi na sa sulod mga higala. You see, naay mga tao nila makita nato nga kung diha sa gawas, tanahon nato, murag okay sila. Murag mga maayos sila mga higala. Pero tanaw, wata kay balo, basi na sila mga tinaguan, diha sulod, sa ilang sulod. Amen. Ug mao na mga higala, sa atong kinabuhi pod, tagsa-tagsa nato diri, kinahanglan nato susihon, kining atuang sulod. Basin mga higala. No? Gikorrupt ni. Giguba ni sa dautan nga espiritu mga igsoon. You see mga higala, paminaw, a bad spirit will corrupt your heart. It pollutes your emotion. Nasulat mo there? Itong gikuan ako. It pollutes your emotion. Ginahugawan niya ang imong pagbati. Paminaw mga higala, kanunay ba nga okay mga pagbati? Di ba na usahay ba no nga murag hawa nga atong pagbati, murag di ta kasabot sa atong ginabati nato, murag bugat atong ginabati, murag samok atong pagbati nato, dili ba no? Murag bothered ta ba? And you know what may gala, kung kita ba no paminaw, kung dili ma itong pagbati, sensitive kayo ta, irritated kayo ta. Amen. Dali ta mga higala masuko, dali ta mga higala ba no mairitar. Mao nay usa ka bantayanan nato mga higala. Kaya nga naman, kung kining ato ang emotion, kung kani atong pagbati,
na-corrupt ni siya sa bad nga espiritu, maapektuhan gyud ang atong emotion. You see, may gala, when anger controls you, your emotion becomes unstable. Manimantayan ninyo. Pag masuko na, kita niyo ang tao, pag dala na siya sa iyong kasuko, unstable na siya. Wala na siya sa saktong punauna, wala na siya sakto niya yung mga panultihon, mga gala. Dili na siya, mga gala, stable. Nga naman, mga gala, tungod kay tanawa, wala niya na manage ang iyahang anger. Anger, paminaw, anger is a type of spirit. Amen. Mo ba naman giingnan ta para dili maapektuhan ang atoa ba ng espiritu pod, paminaw. O nga itong testimony, di ba giingnan ta sa puling sa Diyos, make no friendship with an angry man. Nga naman, kay kung ikaw makig-amigo ka, makighigala ka, o ka ng tao nga sukanon, dali masuko ba? Sensitibo mga higala, matakdan ka sa iyang espiritu. You see, there's a reason why Solomon, minyo na tao, tanang nga tao masuko man, pero nagi tao may higala nga si kasuko. Dali na masuko. Ug dili ka na mahigala paminaw ang kanang gusto sa Ginoo para sa usa ka Kristohanon. Nasabtan ninyo sa amen. Mao na mahigala, giingnan ta Ephesians 4:31. Adto ta kadali, Ephesians 4:31. The Bible says, Ephesians 4:31, let all bitterness, mo nagiingnan ta niyo, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking tanawa be put away from you. Pagtangag yun Amen. Higala paminaw, kinahanglan nimo mga igsoon, bantayan ang imong kasing-kasing. Kinahanglan nimo protektahan, pinaagi sa tabang sa Dios. Kay hinumdumi naa pa ang imong daan nga espiritu diha sa imuha. And it is very important you are always filled with the Holy Spirit aron dili ang imong kaning espiritu ang maoy magkontrol sa imuhang pagbati. Amen ba? You know what? Kaning tao nga dali masuko, dali siya masamukan. Tama. Di siya gusto nga na magsamok, na ikandira, saba, yung nana, masuko ni, musyagit ni. Yung nana siya may dili tungod kay daghan siya kontra, pero ingon ana may gala makita sa iyang kinabuhi tungod kay tanawa dautan ang iyang espiritu. And you know what? Naay mga Kristiyanon nga nahulog sa ingon ani nga sala. Naay mga panahon pumigal ako pud. Amen. Mo na may gala importante bantayan nato because tanawa a bad spirit will corrupt your heart. It pollutes your emotion. It perverts your thinking. Letter B. It perverts your thinking. You know what? Pag ang espiritu nga di maayo maunay mag-rule sa imuhang kinabuhi, ang pride dayon ang musunod ana. And pride makes you think you are always right. Ang pride maghuna-huna mga higala nga tama siya. Ug mao na siya may ang usa ka bantayan po na not just pride but also jealousy. Jealousy also makes you imagine enemies nga wala man. Feeling nimo kaaway ka. Kaaway to sila sa imuha. Pero may gala, tanawa, dili mga igsuon. Tungod lang na may gala sa dautan nga espiritu. You see, pag ang daotang espiritu naa na, manifested na sa atuang kinabuhi, ang pride makita, ang jealousy, grabe kadayag, and ang bitterness pod mga higala, makita pod. Bitterness makes you remember hurts nga gi-forgive na unta. Amen. So mao ni ang mga things nga dapat bantayan nato nga naman. Kay once mga higala, masudlan tagdautan nga espiritu, paminaw, mahugawan atong emotion, ma-pervert ang atong thinking, meaning matuis ang atong panghuna-huna. Maayo mo tatag panghuna-huna mga higala, kaniadto pero nganong nausab karon tungod na mga higala sa daotang espiritu. Ikatulo, it pushes the Holy Spirit away. Letter C, it pushes the Holy Spirit away. Unsa ang gingon sa Bible, Ephesians chapter 4 verse number 30, giingnan gyud ta ani sa pulong sa Dios mga igsoon. Naimando sa Ginoo, grieve not the Holy Spirit of God.
Ayaw pasubua ang espiritu sa Dios ganade sa imo may kay nga naman no, ikaw gisiliyuhan no katong adlaw sa imong kaluwasan. You are sealed by the Holy Spirit. So na ang Holy Spirit diri sa atong kinabuhi. Paminaw may gala, pag ang daotang espiritu madayag sa atong kinabuhi, masubo ang balang espiritu. You see, when you hold on to a bad spirit, ang Holy Spirit masubo siya. Gusto mo na masubo? Masakitan siya. Hello? Nga naman, pag dili na may itong espiritu, di naman ta mahimong sensitibo sa iyang tingog. Di naman na ito madunggan ang iyang tingog. Ang atong madunggan kada mga di na maayo. Unya, kasagaran may gala no, kung dili na mga maayo ang atong madunggan na to, di ba, na yung mga taong may gala, masulti na to nga, nayawaan sila. Nga naman may tanawa, ningit-ngit na may lang hunahuna. Ningit-ngit na lang pananaw. And that's why may gala, naiuban nga mga tao may gala ba no, na capture gid sila, dadakpan gid sila ni Satanas. And kay balo may gala, unsa kasagaran mga gala, ang resulta after anang sala nga mabuhat nila, regret. Regret. Amen. Importante kay may gala nga i-manage ang atong spirit. Let the Holy Spirit control us. Importante nga ikaw sensitive ka sa tingog sa balang espiritu. Kay kung dili mga higala paminaw, ang daotang espiritu ang mupuli. Unya kung ang daotang espiritu na ang mupuli, then ang mahitabo dili na ka joyful sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Have you seen Christians? Have you seen workers in the Lord mga higala? Nga nagsimba sila, nag-serve sila sa Ginoo. Yes, nagsimba sila, nag-serve sila may higala, nag-soul winning sila. Pero tanaw may higala, di mo makita ang joy sa ilang itsura. Nga naman mga higala, tungod sa daotang espiritu nga naadya sa ilaha. Amen ba? You see, a small drop of poison in a clear water glass makes the entire water undrinkable. Tinood ba? Muinom pa ba ka? Bisag unsa kalimpyo ang tubig, pag matuluan siya o kanang hilo, paminaw, inumon pa ba ni mo na? Dili na mga igsoon. Mao na ang bad spirit. Bisag gamay lang na siya, paminaw, bisag gamay lang man eh. Di ni mo na pwede mahigala. Ingnon nga, lang, dili po yung inon ha. Kaya bisag gamay lang na, pero makapulyot na sa imuhang tibok ang kasing-kasing. Amen ba? Ikaduha. So una, a bad spirit will corrupt your heart. Check na lang imong kasing-kasing karon. Naguba ba imong kasing-kasing? Nahugawan ba imong emotion? Natuis ba imong nahuna? Ang Holy Spirit, kumusta naman? Siya pa bagihapon? Ang nagpuno diha sa imuhang kasing-kasing? Check na lang may gala karong gabi diha sa imuhang kaugalingon. Number 2, a bad spirit. A bad spirit will corrode your relationship. Makaguba siya sa imong relasyon sa uban. Higa na paminaw, kuyog epekto ning bad spirit. Kaning ngilad nga espiritu may gala kay makadaot siya sa imong relationship. Higa na paminaw, no matter unsa mo kasuod, unsa mo may gala ka close, may gala sa imuhang paryente, sa imong family, sa imong mga friends, kauban di simbahan or even sa imong pastor may gala, once ang imong espiritu may gala nga dili maayo mugawas na siya, madaot gyud ang imong relasyon. And mauna ang goal ni Satanas, gubaon niya, i-divide niya ang relationship. Amen. Basahan ninyo ang Numbers chapter number 12. Higala sa Numbers chapter number 12. Dili ba ang igsuon ni Moses? Si Miriam. Dili ba? Nga naman mga higala, paminaw, siya gay kastigo sa Ginoo because of her bad spirit. Kaya ba may higala, tungod kay Miriam, paminaw, tungod kay Miriam, nahunong ang Israel sa ilahang journey going to promised land. Wala sila gipalakaw sa Ginoo sulod sa 7 days. Tungod mga higala sa bad spirit ni Miriam towards sa iyahang igsuon nga si Moses. Nga naman, gi-criticize niya mga higala si Moses.
Basahon ba na to? Basahon na to? Taas mong guni. Kamu na lang suribasa mga higala. Pero si Miriam o si Aaron mga higala, in Numbers chapter number 12, they develop a bad spirit toward Moses. Basahon na lang na to ang part ng mga versikulo ha, para na at least napon mo yung idea mga higala. Tanawin nyo na pala yung Numbers chapter number 12. Numbers chapter number 12. Gamay lang mapuning nga mga bersikulo, pero ang ako mo akong agad mo ng time na to. Tanawin niyo na pala sa Numbers chapter number 12. Sugdan na lang nato, basa na lang sa verse number 1, okay? Giyon is Bible may gala, and Miriam and Aaron, tanawa, spake against Moses. Nagistorya sila og mga ngilad nga mga pulong bato kay Moses. Pwede mo ta, who was Moses? He was God's man. The man of God. Their leader. Amen. Pero tama may gala, si Moses, si Miriam o si Aaron, nagistorya sila og batok mahitungod kay Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. Higala paminaw. Kani ang usa ka example may higala paminaw nga tama man o mali ang gibuhat mga higala ni Moses. Ikaw walay katungod may higala nga mo criticize sa man of God. No, matuon sa iyang gibuhat. That's none of your business. Amen ba? Kay balo ba mo ang Ginoo nalipay aning duha? Tanaw, basahan na to ha. So nagkaroon sila bad spirit toward kay Moses. And then verse number 2 adto ta dire 30. And they said, ang Ginoo ba gayud misulti lamang pinaagi ni Moses? Wala ba siya misulti usab pinaagi sa ato? Tanawang sunod, and the Lord heard it. Kung sa baga ba? Kung sa ato pa ni panahon ka, mga tao ba nga musulti ano day? Kay pastor lang day, makikistorya ang Ginoo. Ano day? Di day makikistorya ang Ginoo sa tuwa. Hello? You see, naay mga yunana nga espiritu mga ilang uban nga mga tao karon. Nga naman, wala nila gitanaw may gala, paminaw, kaninga pa na, wala nila may gala, nalimtan nila si Moses ang man of God. Usay po may gala sa ato pa na karon, malimtan sa mga uban nga mga membro, nga kanang tao, nga ilahang, gi-criticize, gitubag-tubag, giaway mga igala, man of God na siya. Amen. Unya may na tanawa. Giyon sa Bible, ang Ginoo nakadungog. Amen. Unya, verse number 3. Now the man Moses was very meek. He was very humble above all the men which were upon the face of the earth. Tanawa, verse number 4. And the Lord spake suddenly unto Moses and unto Aaron and unto Miriam. Karon gidil silang tulo sa Ginoo. Come out, ye three, unto the tabernacle of the congregation. And they three came out. And the Lord came down in the pillar of the cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam. Silang tulo ang gipatawag, pero ang karon mga ila, paggawas nila, si Aaron na lang ug si Miriam ang gidil sa Ginoo. Amen. Unya, unsang giingon sa Bible? And they both came forth. Unya, verse 6, and he said, hear now my words. Nagyon ang Ginoo sa ila, paminawa karon ang akong mga pulong. Kung adunay propeta diha kaninyo, ako ang Ginoo muhimo sa akong kaugalingon nga mailhan ngadto kaniya diha sa usa ka pananawon ug musulti ngadto kaniya diha sa usa ka damgo. In other words, kung naay mensahe ang Ginoo mahigala para sa mga tao, dito niya ipaabot sa iyang sayang servant. Amen. Unya may gala verse number 7. Gingon sa Ginoo, my servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. Verse 8, with him will I speak mouth to mouth, even apparently, bisan pa sa dayag, and not in dark speeches, and the similitude of the Lord shall he behold. Wherefore then, tanawa, gingon sa Ginoo kay Miriam o kang Aaron, wherefore then, were ye not afraid to speak against my servant Moses?
Giingnan sila sa Ginoo may gala, wa ba mo nahadlok nga kamo nagtubag-tubag mo sa ako ang alagad nga si Moses? Wa ba mo nahadlok kaning sukol mo sa, wa ba mo nahadlok ka nagstorya mo og batok sa iya ha? That is my servant. That is my anointed. Unya karon nagistorya mo og mga batok sa iya ha? Hello? Unya tanawan niyo dinhi. Verse number 9. And the anger of the Lord was kindled against them, and he departed. Nalipay ang Ginoo sa gibuhat ni Miriam og ni Aaron? Nalipay wala? Wala, nasuko. Nasuko ang Ginoo. Amen. Higala, paminaw, no matter unsa, paminaw ha, unsa ka imperfect ang inyong pastor, ayaw magsukol, ayaw mo pagsistorya og mga batok sa inyong pastor. Hello? Masuko ang Ginoo na sa inyo, igsoon. There, unsa to nga verse gani ang gingon kay sa Ginoo gani katong kuan katong do my prophets no harm? I think that's Psalms 100. Nakalimot ko sa chapter. Touch not mine anointed. I-check daw. Sila ibutang sa screen. Tanawa, ang Diyos nagsulti, saying, touch not mine anointed and do my prophets no harm. Hello? Paminaw mo mga igsoon, paminaw. No matter unsay ginabuhat, mga igala, paminaw sa pastor. Kung namoy makita nga dili maayo sa iya, kung namoy nadungog nga mga pulo nga di maayo sa iya, paminaw mga igala, ayaw siya mga igala, ayaw og storya og mga batok sa iyaha. Kay masuko ang Ginoo sa imuha. Amen. I'm not trying to defend myself here mga igsoon, pero paminaw may gala. That's one reason nga nung paminaw bisag unsa ang gibuhat bitaw nga di maayo sa akong pastor sa kuha. Na mga panahon may gala nga ako gikasapan ko sa akong pastor mga igsoon ba no nga wa jud ko'y sala, pero gikasabaan lang ko niya. Kaya nga naman may gala, namo gyud mga sip-sip good nga mga workers sa unang panahon dito sa katong napa ko dito sa Davao may gala. But no matter unsa kakuan ni pastor sa ako wa ko nag-istorya og mga batok sa akong pastor. Because nakahinumdum ko ani nga bersikulo. Amen. Paminaw mo may gala, kung naay pastor, naay prophet, naay anointed sa Ginoo, nga magbuhat sila og dili maayo, pamina may ila, keep your spirit right, kay ang Diyos ang muhukom sa ilaha. It's not you. Pwede basahan to ang Hebrews chapter 13 verse number 17, dali lang. Hebrews chapter 13 verse number 17, taraw yan may ilang ang bersikulo, obey them that have the rule over you and submit yourselves. Maonis siya may gala ang tamang espiritu. Amen? Paminaw, si David mga igala. Katong si Saul pa ang hari. Pwede mo tanong si Saul nga anointed sa Ginoo, dautan o tarong? Dautan o tarong? Mayo o dili? Hala? Dili. Di ba dili? Dili may mga nasi kalagot kay David, si David wala gibuhat nga kuan may gala, di ba? Gusto pa patyo ni Saul may gala, siya gukod-gukod kay David, kay ngano may nagselo siya kay David mga igsoon may ana. Pero kay balo may gala, si David mismo nagsulti siya may gala, dili na ko hilabtan ang anointed sa Ginoo. Katong panahon gigisi niya ang sanina mga igala ni King Saul, naay gibati nga lain si David kay nga naman iyang gihilabtan ang sanina sa anointed sa Ginoo. Higala pamino, ang tanan nga mga gipang anoint sa Ginoo, ang Dios ang muhukom nila tanan. Busa kung ikaw si Marcos karon no, presidente nato, grabe ta kalagot, di ba no?
Yun ana. Higala pa mi siya ang gibutang sa Ginoo sa pagkaron. Ang Ginoo ang hukom sa iya ha. Kung na mga dautan nga gibuhat nga may gala, it's not you ang mag-seek og revenge, ang Diyos ang mulaglag sa iya ha. Kung di siya maginulsol, amen? The Bible says, ang imong part, obey them that have the rule over you and submit yourselves. Tanawa, for they watch for your souls. As tanawa, they, kani mga anointed sa Ginoo, apil ang mga pastor dira, they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Amen ba? Karon ay nakita may gala nga murag dili uyon silang Miriam ug si Aaron kang Moses. Nya si Moses anointed sa Ginoo. Si Moses man of God. Si Moses ang pastor ani nga panahon mga igala. Gadala siya more than 3 million ka mga karnero sa Dios, mga Israelites. Gi-criticize nila, nagtubag-tubag sila, ning sukol sila mga igala. Gipatawag sa Ginoo ang tulo. Sa dihang gipagawas sila didto sa tabernacle, gipadaplin si Moses. Unya giistorya si Miriam ug si Aaron sa Ginoo ug ang Dios na suko sa ilaha. And what happened mga igala? Tanawan na to, balik ta sa Numbers chapter number 12. Numbers chapter number 12. The Bible says mga igala in verse number asa na ta? Verse number 9. And the anger of the Lord was kindled against them and he departed. And the cloud departed. Kani simbolo nga ning biya ang presensya sa Ginoo. Amen. And the cloud departed from off the tabernacle, and behold, tanawa, Miriam became leprous. Gikastigo sa Ginoo, gichastise sa Ginoo si Miriam tungod sa iyang pagstorya og mga batok sa man of God. Amen ba? Unya, unsay gingon sa Bible diri may galam. Verse number 11, and Aaron said unto Moses, alas, alaot, my Lord, I beseech thee, lay not the sin upon us wherein we have done foolishly and wherein we have sinned. Let her not be as one dead. Ayaw siya patya, of whom the flesh is half consumed when he cometh out of his mother's womb. Verse number 13, nag-intercede si Moses sa Ginoo, and Moses cried unto the Lord, saying, heal her now. Ayuha siya Ginoo karon. I beseech thee, nagahangyo ko sa imo. And the Lord said unto Moses, if her father had but spit in her face, should she not be ashamed 7 days? Let her be shut out from the camp 7 days, and after that let her be received in again. I-chastise siya sa Ginoo mga igsoon. Amen ba? Nga naman, because of her bad spirit. Sabta ba na to? You see, may pamino, a bad spirit, let's go to our subpoint. Di ka na nga gibasa na to. A bad spirit, mga higala, letter A, creates conflict. Hello? Di ba ang pulong sa Diyos, may higala, nagsulti siya, Proverbs 15:18. Proverbs 15:18. Proverbs 15:18. The Bible says, a wrathful man stirreth up strife. Ang kanang tao kuno nga kanang sukanon, nasuko, siya ang makapakutaw sa lalis. Kay balo bang may gala nganong ang away mo dako? Bisag pwede mo may gala palungon ang away tungod sa kasuko. Hello. Tungod sa bad spirit. Pero tanawa, but he that is slow to anger appeaseth strife. Siya nga maka-manage, makadumala sa iyang kasuko, siya ang makapahunong sa lalis. Unsay gusto ninyo may gala? Paminaw, di asa inyong pamilya or kamo mag-asawa. Unsay gusto ninyo? Magdugay na inyong away ninyo? Ano man? Tungod lang may gala sa imong garbo nimo, di ka palupig, di ka papildi. Kay gusto nimo ikaw ang tama? Hello? So, he that is slow to anger appeaseth strife. Pero ang wrathful nga tao, siya ang nagapa-stir up sa kasuko. Because of time, a bad spirit causes complaining. Letter B, a bad spirit causes complaining. Si Miriam o si Aaron, nagunsa sila? Nag-complain sila. Igsoon paminaw, pag madaot ang imong espiritu, mag-complain ka. Mag-complain. Si Miriam, nag-complain siya bato kay Moses. Dili tungod kay concern siya kay Moses, may gala, pero tungod kay daotan ang iyang espiritu. Amen ba?
Paminaw, whenever may gala ang Kristohanon, pagtagaag o responsibility, trabaho, assignment may gala, mag-complain siya, dili maayo ang espiritu ana. Pag-complain ang mugawas, ang makita sa usa ka Kristohanon. Amen. Ikatulo, letter C, a bad spirit cripples your influence. Ang mga tao may gala, imbis nga ikaw ay nahimo kang blessing, karon likayan na hinung ka sa mga tao. Mataha ang mga tao sa imuha, magduduwa sila og duol sa imuha mga igsoon. Because of that bad spirit, people don't want to follow you. Ang imong testimony, mahimo siyang huyang because your attitude destroys your credibility. Amen? Pwede mo tana, kung ang usa ka prutas sa basket bulok, kung na usa ka daot nga prutas ba, diya sa basket may gala, unsay mahitabo kung dili tanggalon ang katong daot nga prutas, dili to kuhaon ang daot nga prutas dito sa basket nga naapoy mga prutas nga maayo, unsay mahitabo? Yes, mutakod siya, matakdan ang katong uban nga mga nindot nga prutas, busa para dili maapektuhan, dili madaot ang uban nga mga paminaw, uban nga mga kuan diya sa imuhang kinabuhi. Importante may gala, kuhaan ng bad spirit diya sa imuhang kasing-kasing. Because it can ruin your influence. You see, one bad spirit in a family or one bad spirit in a ministry can ruin many. Importante may gala, bantaye ang bad spirit. Nga naman, it will corrode your relationship. Amen ba? Katapusan, nato nga punto. Letter number 3. Number 1, a bad spirit will corrupt your heart. Makagubay siya sa imong kasing-kasing. Number 2, a bad spirit will corrode your relationship. Makagubay siya sa imong relasyon sa uban. Number 3, a bad spirit will cancel your service. Makahunong siya sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Higala paminaw. I've been in the ministry for 24 years na. Apil tong wa pa ko nagpastor diri. Sa diha nagsugod ko. Apil tong dito sa napa ko sa Davao, hangtod abot ko di may galam. Kasagaran, one of the main reason sa kanang ginakaundangan sa mga alagad sa Ginoo kay tungod kay bad ang ilang espiritu. You know what? A bad spirit, letter A bad spirit, because of time, a bad spirit stops your ministry. You know what? God struck Miriam with leprosy. Ang iyang dautan nga espiritu, paminaw, nakapahunong sa ilahang paglakbay, padulong sa promised land. Tuloy-tuloy na unta to. Pero may gala, 7 days na stop siya. Because of the bad spirit of Miriam. Amen ba? Higala paminaw, ang yawa bright kayo, i-trigger niya ang imuhang daang espiritu. Katong old nature nimo ba? Mao to may gala ang iyahang tirahon, mao na importante nga bantayan nimo imong ginatanaw, bantayan nimo imong ginapaminaw mga higala. Ayaw ninyo tuguti paminaw nga naay mga hugaw nga inyong madunggan gikan sa gawa, sa social media, sa mga tao may gala, musulod sa imong nahuna, pasulon diri sa imong kasing-kasing. Kay nga naman higala, basin mao nay gamiton ni Satanas paminaw aron ikaw dili ka magpadayon sa imong pag-alagad ug pagserbisyo sa Ginoo. Careful gitaan may ani mga igsoon. Amen. One person with a bad spirit can delay the work of God. Letter B, because of time. A bad spirit steals your joy in serving. Unsay but pasabot ana? Ang but pasabot ani may galamao ni nakapaghihapon sa ministry. Nag-serve ka paghihapon pero paminaw suko ka. Nag-serve ka may gala, nagakanta ka pero bitter ang imuhang espiritu. Nagatudlo gihapon ka pero tanawa jealous ang imong heart nimo. Naga-soul winning ka mga higala pero tanawa nadira ang dautan nga espiritu nagpuyo sa imuhang kasing-kasing. You see, without a right spirit, service becomes a burden, not a blessing. Makita ninyo na sa uban nga mga Kristohanon, gasimba gyapon, gapangalagad gihapon,
Whatever unsay lang ginabuhat para sa Ginoo, ga soul winning gyapon, ga limpyo sa simbahan may gala. Kung kita maglimpyo rin sa simbahan, preparation sa ato ang mga big events may gala. Tanawa, ga serbisyo ta mga igala pero ngilad ang ato ang espiritu. Wa nato ginapakita pero may gala way kalipay because a bad spirit will steal your joy in serving. Katong panahon si David, nakasala siya. Di ba nagkaroon siya bad spirit? Dili ba? Hari ba gyapon siya? Nag-serve ba gyapon siya? Yes. Pero walay kalipay. Mo na nga, ang iyang gipangayo sa Ginoo is this. Psalms chapter number 51. Makita nato diri. Sugod nagbasa sa bersikulo 10 hangtod sa bersikulo 13. Psalms 51 in verse 10. Verse 10 mga gala. Ang giingon mga gala ni David, gipray niya sa Ginoo kay di na mo siya mahimutang. Kalain po ani, oy hari ko, nag-lead ko, nag-serve ko sa Ginoo. Unya ingon ani ako ang espiritu ba? Nagampo siya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Amen. Kay ang problem wala sa iyang gawas. Ang problem na di sa iyang sulod, gitago-tago niya. Kay balo siya, dili maayo ang iyang sulod. Nagdaot siya may gala internally and spiritually. Sunod, verse number 11. Verse number 11. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Verse number 12. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Ibalik, Ginoo, ang kalipay sa akong kaluwasan. Ano man, nag-serve si David, pero wala kalipay. Mura nag-appeal og visitation may gala, pero gamukot, ga-complain. Walay kalipay, murag na board sa iyang kinabuhi. Murag na sa ilahi ka gusto buhaton sa iyang kinabuhi. Murag wa siya kay balo sa iyang buhaton, pero na siya ginapangita. Nga naman, nawala na ang iyahang espiritu sa pag-alagad sa Ginoo. Amen ba? Na mga Kristiyano nga mga ingunani, na mga alagad sa Ginoo, nga ingunani ang ilahang kondisyon karon. Makita gyapon nimo sila sa church, makita gyapon nimo sila ga-serbisyo sila, galimpyo sila, ga-visit sila, gapangalaga sila sa Ginoo, ga-soul winning sila, but their heart is not right. Amen ba? Naingunana po si David sa una, busa si David may gala, di mo siya ganahin nga ng espiritu, nag-ampo siya sa Ginoo, nangayo siya sa Ginoo right spirit. Amen ba? And then letter C, a bad spirit silences your witness. Siya ang mupahilom sa imuhang testimony. When we say witness, ang imong testimony. You see, if your spirit is wrong, your testimony becomes weak. Mahimong huyang ang imuhang witness. Without a right spirit, you cannot effectively lead, teach, or win souls. Amen. Dili ka mahimong fruitful sa imuhang pag-alagad sa Ginoo mga higala. Ngano man, di man maayo ang ato ang espiritu. Amen ba? Pwede mo tanam, ang kotse nga gwapo kayo og pintura, gwapo kay glawas, sinaw kayo. Pero daot ang engine, mudagan o dili? Gwapo kayo sa gawas. Pero daot ang makina. Effective? Useful? O dili? Dili. Amen ba? Ingunana po na mga higala ang Kristohanon with a bad spirit. Basin gwapo sa gawas, neat, disente, humot. Pero mga higala, kung ngilad ang iyang espiritu, dili siya mahimong effective and fruitful sa iyahang pag-alagad sa Ginoo, bisan pa aktibo siya. Amen ba? Ingunani ka ba karong nga gabi? A bad spirit, again, can corrupt your heart. A bad spirit can corrode your relationship. Makaguba siya sa imong relasyon sa uban. Ikatulo, a bad spirit
can cancel your service. So may dapat buhaton nato. Ang dapat nato buhaton mga higala, number 1, recognize your bad spirit. Be honest before God. Basin karon mga higala. Mura lag ka nang okay ka, pero mga higala, bad ang imong spirit karon. Kinahanglan mag-honest ka at ubangan sa Ginoo karon. Ikaduha, repent of your bad spirit. Pag hinulsol, wag tanga na sa imuhang Christian life ug sa imuhang pagserbisyo sa Ginoo. Kay di ka magbunga na. Di ka gamiton sa Ginoo na igsoon. Di ka mahimong panalangin ana. Amen. Ask God to forgive you. And then ikatulog ang katapusan, replace your bad spirit. Ilisi ang imuhang bad nga espiritu. Unsa may iilis ako, pastor? Ephesians chapter 4 verse 31 and 32. Basahon na to kadali. Ephesians chapter 4 in verse 31 and 32. Ang pulong sa Dios may gala nagsulti dinhi sa ato sa Ephesians chapter 4 in verse, di ba no, ang pulong sa Dios nagsulti sa ato diri. Unsa ato ang wagtangon? Ang atong wagtangon may gala mao ni itugot nga ang tanan nga kapait, og kapungot, og kasuko, og pagbagulbol, og dautan nga pagsulti, makuha gikan kaninyo uban ang tanang tinguha sa pagdaot sa uban. Mao ni wagtangon ninyo. Sunod, versikulo 32. Unsa ang inyuhang iilis aning mga dautan nga espiritu? Og magmalumo kamo sa usag-usa, humok og kasing-kasing nga nagapasaylo sa usag-usa, bisan sa samang paagi nga ang Dios tungod og alang ni Kristo nakapasaylo kaninyo. Unsa ang inyong iilis mga higala? Kindness and tender-heartedness. Amen? And spirit of forgiveness. Amen. Mao ni ang dapat mga higala nga iilis ninyo. Last words nga isulti nako sa inyong tanan karong nga gabi. Higala, paminaw mo mga igsoon, the greatest ruin in our life is not only losing your joy, but losing your soul. Amen. A bad spirit, simptomas lang na may gala sa usa ka bad nga kondisyon. Basin mga igsoon, ang imong kasing-kasing na ay sala karong gabi. Kay ang sala mudaot gyud na sa espiritu. Ug ang sala maoy makadaot sa imong kalag. Amen ba? Karon nga gabi, duol kang Kristo, pahinlo sa Ginoo sa imong kasing-kasing, basig naay sala diha sa imong kasing-kasing. Kung mag-honest ka karong nga gabi, tagaan ka sa Ginoo, bag-o nga kasing-kasing ug bag-o nga espiritu. Amen ba? Last verse na lang unya magampo na ta. Ezekiel chapter 36 verse 26. Ezekiel chapter 36 in verse number 26. Ang pulong sa Dios nagingon dinhi sa ato mga igsoon. Ezekiel chapter 36 versikulo 26. Naabot na mo? Magbasa tang tanan mga igsoon. Ezekiel chapter 36 verse number 26. Okay? The Bible says, sabay-sabay tanin niyo sa pagbasa. Unsang promise sa Ginoo, sabay-sabay, ready, begin. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Tagaan ka sa Ginoo bagong kasing-kasing ug bagong espiritu karon may gala. Pag-honest lang sa imuhang kaugalingon karon. Amen ba? Ayaw pag-pretend. Kay basin sa gawa, so okay ka. Pero sa sulod, dautan ang imong espiritu karon. Amen ba? Duko ato mga ulip, yun nato mga mata. Karon nga gabi, duol gyud kang Kristo, pag hinulsol sa imong sala, aron matagahan kanyag bag-ong kasing-kasing, bag-ong ug bag-o pod nga espiritu. Gikinahanglan nato ni sa atuang kinabuhi isip mga Kristohanon. Kay dili pwede nga mga lagad ta sa Ginoo dinhi sa yuta, unya ang nagdala sa atuang kinabuhi ang daotang espiritu. Let us pray. Psst. Sit down. Magampo ta.
Father in heaven, salamat kayo Ginoo sa imuhang kaayo Lord sa among kinabuhi. Salamat kayo ani nga mensahe. Daghan mi Ginoo og nakatunan. Daghag mga kamatuoran ang among nakita karon Ginoo. Thank you Lord God nga imo haming gitudluan Ginoo nga dapat dinhi sa among kinabuhi kay mga anak naman minimo ug mga alagad na minimo. Lord nga magbaton kami og maayo nga espiritu. Lord God, I pray nga kung naa may mga katawhan nimo dinhi karon nga naa dinhi karon sa simbahan ug nakadungog ani nga mensahe, apan Lord dili tarong ang iyahang kasing-kasing. Dili tarong ang iyahang espiritu. O dili tarong ang naa diha sa iyahang sulod sa iyahang kinabuhi. Lord, tabangi na nga Kristohanon, tabangi na nga anak nimo Lord, ug tagaay siya bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu. Lord God in heaven, whatever unsa Ginoo ang need sa imong mga anak karon nga gabi, Lord, please deal with them and help them and transform them and give them a new heart and a new spirit. I pray this in Jesus' name. Pwede ta manindog mga igsoon, manindog ta. O karon may galaban, let us recognize our true spiritual condition. Basin igsoon, dili maayo ba ang kondisyon sa ato ang kinabuhi karon? Basin ang kining ato ang bad spirit mga igala, simptomas ni siya nga we are in a bad condition karon. Maybe there's a sin in our heart. Ug mauna may gala ang sala banggod mura manggod nagkanser. Dili nimo na pwede i-tolerate, dili nimo na pwede pasagdahan. Higala samtang gamay pa na paayuhan na siya, ipaayo na kang Ginoong Hesukristo. Si Lord Jesus Christ ang atong greatest physician. Si Kristo ang makaayo sa ato ang mga sakit. Dili sa atong physical, dili lang sa atong physical body, but also labi na sa atong spiritual life nato mga igala. Igsoon, check your life, check your heart, check your spirit, check your soul today, tonight. Do you have a bad spirit? Karon nga gabi mga igala, itugya na sa Ginoo. Let God handle that. And let God change your spirit from bad to good. And allow Him to fill you tonight. Karon mga igsoon, just be honest lang no sa imong kinabuhi. Kung gusto ka mag-ampo, mayala, anidri sa altar, pwede ka mag-ampo, pwede ka makistorya sa Ginoo. No? Tabangan ka niya mga higala. Tabangan jud ka niya.